Inararo ng isang sasakyan ang restaurant ng aktor na si Matteo Guidicelli habang ang social media personality na si Diwata nakapagpiyansa na matapos maaresto dahil naman sa umano'y paglabag ng kanyang parisan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Nawasak ang outdoor area ng restaurant na ito sa Alabang. Ayon sa aktor na si Matteo Guidicelli na may-ari ng establishmento, isang sasakyan ang umararo sa kanilang alfresco area nitong linggo ng hapon. Buti, walang customer nung mga oras na yon. 2 staff nila ang dinala sa ospital para masuri at wala namang seryosong injury. Nananatiling bukas ang kanilang kainan sa loob pero sarado muna ang alfresco area para sa pagkukumpuning. Ibinahagi ni Deo Balbuena o mas kilala bilang Diwata ang pagkaaresto sa kanya noong February 2. Hindi man ako nakatanggap ng subpoena na may warrant na agad. Alam mo kung anong reklamo, anong complainant ko? Isang ahensya ng gobyerno, hindi daw compliance. Sa panayam sa News 5, naging emosyonal pa siya dahil nalugi na raw ang dati niyang paresahan. Nagkaroon pa siya ng kaso. Ang pinangpiyansa niyang araw na higit 40,000, inutang pa niya. Ang intensyon ko lang naman, makaahon sa hirap dahil palaboy-laboy lang ako dati. Nagnegosyo ako ng Paris. Tapos isang araw, dahil sa negosyo ko, makukulong ka na lang. Parang napaka-unfair kasi wala naman akong ginagawang masama. Ayon sa abogado ni Diwata, may kinalaman ang kaso sa business registration ng parisan na kinakailangan sumunod sa Republic Act No. 11199 o Social Security Act of 2018. Pero hindi na muna sila nagbigay ng iba pang detalye. Nagpatulong na sa NBI Fraud and Financial Division ang vlogger na si Boss Mike Cervera. Yan ay para masampahan ng estafa ang isang beauty vlogger. Reklamo ni Cervantes, halos 13 million pesos na customized hair products ang in-order sa kanya ng kapwa vlogger. Halos 1 taon mula nang may deliver mga produkto, hindi pa rin siya nababayaran. Ipinangalan pa nga raw sa vlogger ang hair products. Iba talaga sila magsalita na minsan alam mo na binobola ka. 'Di ba? Mahalata mo. Pero dito hindi ko talaga nahalata na ganito pala mangyayari. Parang feeling ko tuloy naisahan ako eksperto na ako sa pagnenegosyo. Ilang beses na raw sila nakipag-ugnayan sa kabilang kampo. Pero tumalbog ang nasa 20 cheque na ibinigay sa kanila. Hinala niya pa, hindi lang siya ang nagrabyado dito. Purpose nga namin ay yun, maging aware din yung iba. Baka mamaya hindi ko rin naman sigurado kung ako lang. Ilang beses tinawag ng News 5 ang beauty vlogger para sa kanyang panig. Pero wala siyang sagot. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita.